Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections. Magandang araw sa iyo, kaibigan. Salamat sa iyong pagbisita dito sa ating programang Reflections. Dito po lamang sa FEBC Radio TV. Ako po si Ruth Daramadizon. Inaanyayahan kayo na samahan ako sa loob ng 30 minuto dito sa ating programa upang ating pagbulay-bulayan ang sinasabi sa Colossians chapter 3 or verse 2. Think about the things of heaven, not the things of earth. Colossians chapter 3 verse 2. Ikaw ay nakikinig dito sa programang Reflection sa FEBC Radio TV at ako po ang inyong kaibigan, si Ruth Daramadizon, nagagalak sa inyong palagi ang pagbisita at pagsuporta sa ating programang Reflection. Salamat po sa inyong pagpo-post at pagbati sa ating Facebook page. Kami po ay nagagalak na kayo ay aming katuwang sa ating paglakad espiritual sa pamamagitan po ng ating pagbabahaginan ng ating mga reflection sa FEBC Radio TV. May tanong po ako sa inyo. Sa inyo po bang ginagawang trabaho, kayo po ba ay palaging feeling Energizer Bunny? Naku, siguro yung mga kaedad ko dyan would know what an Energizer Bunny is, no? Ito po, meron po kasing advertisement nung araw na merong isang toy monkey na nilagyan ng battery X at after a while, after only a few tries, siya ay nanghina na. Pero nang siya ay nilagyan nitong particular brand ng battery na ito, called the Energizer, that toy monkey kept on playing and playing and playing and playing. Sometimes there are days when we feel like we could use an Energizer Bunny battery, hindi po ba? Kasi sa totoo lang, there are times when we are okay, there are times when we are not okay. Especially in our work, in our ministry, yung mga mundane, yung paulit-ulit na ginagawa natin, minsan nanghihina tayo, nabobore tayo, we feel uncomfortable, sometimes it's difficult, we want to quit. And or minsan naman nagrereklamo tayo kasi parang walang nangyayari sa ating ginagawa. Nakaramdam na po ba kayo nito sa inyong trabaho, sa inyong ginagawa ngayon? You felt that what you were doing is boring, walang progress, walang promotion, walang encouragement, hindi na siya nakakatuwa, mahirap na siya. And whenever we find ourselves in those situations, our first reaction might be to complain or to quit trying, manghina, and sometimes we feel like we need that Energizer Bunny to keep us going. Kasi sa totoo lang po, yung mga trabaho na paulit-ulit, yung mga everyday responsibilities natin, sometimes feeling natin, ba't ko ba ito pinag-aaksayahan pa ng panahon at oras? Parang wala namang saysay, wala namang silbi. Pero alam niyo po ang katotohanan, everything we do matters to God and ginagamit ng Panginoon. Sabi nga po sa Colossians 3:23-24, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. And kanina din po, binasa natin that we should set our sights, our mind on things above, not on things on earth. First of all, sabi po rito, whatever we do, work at it with all your heart as working for the Lord and not for human masters. So whether we are in our dream job, in our dream career, ito talaga yung pinangarap mo all your life, or maybe you are working for someone who's difficult, you're doing something that you feel is quite irrelevant, whether ikaw ay isang kasambahay, whether you are a business owner, or whether you are an employee, you are nasa bahay ka, ikaw nag-aasikaso sa inyong bahay, everything, no, whatever we do, ito daw po ay isang opportunity for us to worship God.
we can worship God through the work that we do. It's just a matter of perspective. Kasi po, if you view life through a thinking, through an idea, through a perspective na sarili lang natin yung iniintindi natin. What is it for me? Ano bang napapala ko rito? Bakit ba ako nagtsatsaga pa rito? Hindi naman ako yumayaman, ano? When we think only of ourselves, then madali po tayong mapapagod sa ating sitwasyon at madalas mas madidisappoint tayo sa ating mga pagsisikap kung feeling natin wala namang itong nangyayari or nagaganap na buti para sa atin. Pero kung atin po itong iisipin, whatever we're doing, through the lens of worship, ito po ay magdudulot sa atin ng kaligayahan sapagkat we are doing this for the Lord. We are setting our sights, our minds on things above and not on things of this world. So if everything becomes about God, if everything becomes about Him, if all we do is because we are doing it for the Lord and not for men, then it becomes easier. It becomes everything we do is worth doing well. Kung ang ginagawa po nating paglilinis sa bahay, pag-aasikaso sa ating mga anak, sa ating asawa, sa ating mga kapitbahay, o ang ating ginagawang ministry, no? O tayo ay may ministry ng na welcoming visitors, no, sa church, or kapag meron tayong ginagawa maski sa office, if look at it as we're doing this for the Lord, not for the men, then our perspective changes. Kung ang iniisip natin, ang pinagagawa natin ito ay ang ating Panginoon, then everything changes. Maging yung pagpapatawad sa isang napakahirap na patawaring tao, nagiging madali. Kung ang iniisip natin ay ginagawa natin ito para sa Panginoon. If we are setting our mind, our hearts on things above, if we're setting our sights on God, if we're using whatever we're doing as a form of worshiping the Lord, then this changes everything. Our whole world becomes about Him, His purposes, and His glory. When we do everything with Him in mind, He never fails to bless us with His presence, His love, and His grace. And one day, we are assured that He will also give us an eternal reward for our faithful service. So kapatid, ano yung bagay na to sa harap mo na nahihirapan kang gawin? Na parang bigat na bigat ang iyong puso, na parang gusto mo nang mag-quit? Talk to God about it. Diba? Sabi nga nung napag-usapan natin, pray about it. Pray about everything. And also, consider changing your perspective about this situation. You think about the work God has put in front of you. Consider what it would mean to do everything for the Lord. Isipin po natin na ito'y ginagawa natin para sa Panginoon. And then we can ask ourselves, sa anong paraan ko patuloy na mabibigyang papuri ang aking Panginoon at ma-inspire ang aking mga kapatiran sa aking ginagawa ngayon? May these questions stir us to have a change in perspective, to view whatever we do as a way of worshiping the Lord. When we do that, when our will is aligned with His will, He will give us the strength, the desire, and the power so that people would know that the power of God is at work in you. Kasi kung sa power lang po natin, hindi natin to kayang gawin. Pero if we are able to do what people think we might be unable to do because of the difficulty level that we are faced with, and yet we're able to do it, then we would be pointing others to Christ, to God, who alone empowers us to do things that we ourselves are unable to do. So mga kapatid, let us continue to fix our eyes on Jesus, to fix our eyes on things above and not on things here on earth. Whatever it is that we do, let's work at it with all our heart as working for the Lord and not for human masters, since we know
that we will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ we are serving. Bagamat dito po sa mundong ito ay marami tayong mararanasan na paghihirap, pag-aatubili, kapaguran, at maaaring minsan ayaw na nating magpatuloy pa. Ang Panginoon mismo ang nagbibigay ng kaaliwan at kapayapaan sa ating puso't isipan. Kung ating iisipin na ito ay ating ginagawa para sa Panginoon at hindi para sa tao, nawa ito ay makatulong, makapagpabago ng ating isipan, ng ating perspektibo, at dahil dito tayo ay magpapatuloy na lumakad tungo sa daan kung saan niya tayo inaakay. Alam ko hindi madali, mahirap, di po ba? Pero alam ko na kung ang ating Panginoon ay ating dadalanginan, kakausapin, ibubuhos ang ating isipan sa Kanya, at talagang tayo ay makikipagniig sa ating Panginoon. Alam ko na siya ang magbibigay sa iyo ng lakas, magbibigay sa iyo ng karunungan kung paano harapin ang bagay na iyong kinasasadlakan. Kaya tayo ay manalangin. Panginoong Jesus na makapangyarihan sa lahat, salamat po dahil ikaw ang nagbibigay sa amin ng kalakasan na humarap sa mga bagay na mismong kami hindi namin nakakaya, hindi namin kaya, Panginoon. Marami pong salamat sa lahat ng mga mararaming magagandang bagay na ginawa at gagawin mo pa sa aming buhay. Sometimes, Lord, kapag we are faced with something very difficult, very hard, we tend to forget about just how good you are. And we are sorry, Lord, because makakalimutin po kami. Madali naming makalimutan ang iyong kabutihan, ang iyong track record ng iyong kadakilaan. Kung kaya, Panginoon, dun sa mga moments na yon ng aming kahinaan, help us to trust your goodness and love for us. Help us, Lord, to keep our focus on you. Help us, Lord, to keep our eyes on you, to focus on things above and not on things here on earth. Help us, Lord, to do everything for your honor and glory, because this is your will for us in Christ Jesus. Empower us so that we may continue to glorify you in our lives, in all that we do. We give glory and honor to you. In Jesus' name we pray. Amen. Nawa po ang ating napag-usapan sa araw na ito ay nakatulong sa inyo upang muling harapin ang ating mga sitwasyon na hindi kaaya-aya, hindi ka lugod-lugod, hindi ka nais-nais, na nakakapagbigay bigat sa iyong puso at damdamin. Yan po ay ating dulog sa ating Panginoon, at nawa ay patuloy niyang baguhin ang ating isipan, ang ating pakiramdam sa ating sitwasyon. And may He allow us to do this for Him and for His honor and glory alone. And may He continue to empower you to obey Him in all that He has asked you to do. Kaibigan, mahal ka ng Diyos at kailanman hindi ka niya iiwan ni pababayaan man. Salamat po sa inyong pagsama sa akin sa araw na ito. Ako po si Ruth Alarama Dizon. Magandang gabi, magandang araw sa inyong lahat. Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.